Bago natin pag-usapan ang lahat ng yan at marami pang iba, tinitingnan muna natin ang ilang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagbigay ang kagawaran ng katarungan ng US ng ulat na nagbibigay daan sa pangako ni Pangulong Trump na ibalik at dagdagan ang paraan ng parusang kamatayan. Plano ni Pangulong Trump na magdagdag ng mga paraan ng pagbitay gaya ng firing squad, electrocution at gas asphyxiation dahil mahirap makakuha ng gamot para sa lethal injection. Sa ngayon, hinihiling ng kagawaran ng katarungan ng parusang kamatayan sa mahigit 40 akusado. Ika-40 anibersaryo na nakamamatay na sakunang nuclear sa Chernobyl sa Ukraine. Ito ay habang inaakusahan ng Kyiv ang Russia ng mga kilos na nagbabanta ng panibagong sakuna dahil sa paulit-ulit na pag-atake sa mismong Zaporizhzhia nuclear reactor at sa paligid nito. Nagbabala rin ang IAEA sa mundo na kumilos para maiwasan ang ganitong insidente. Ito ay isang sandali ng pag-alala, pagninilay at pagpapatibay ng ating pangako sa kaligtasang nuklear. Hindi ko itinuturing na kasaysayan ang Chernobyl. Ito ay patuloy na responsibilidad. Ang alaala ng Chernobyl, 4 na taon na ang nakaraan, at ang internasyonal na pagtutulungan mula sa trahedyang yon ang gagabay sa atin sa susunod na 40 taon. Milyon-milyon ang nalantad sa radyasyon, daan-daang libo ang napilitang lumikas, at malalawak na bahagi ng lupa ang nalason matapos ang aksidenteng pagsabog na nagdulot ng meltdown sa loob ng ika-4 na reaktor ng itinayong planta ng Soviet noong madaling araw ng Abril 26, 1986. Libo-libo na ang namatay dahil sa mga sakit na ugnay sa radyasyon tulad ng cancer. Ngunit ang eksaktong bilang at pangmatagalang epekto sa kalusugan ay patuloy na pinagdedebatehan. Isang pambobomba sa highway sa Colombia ang pumatay ng hindi bababa sa 14 at malubhang sumugat sa 12 ng iba, kabilang ang mga bata na iniuugnay ng otoridad sa mga rebelde. Sinisi ni Pangulong Gustavo Petro ng Colombia ang pag-atake sa mga rebelde na konektado sa mga disidenteng grupo ng FARC. Noong 2016 nagtapos ang usapang pangkapayapaan ng FARC at pamahalaan ng Colombia sa kasunduan kung saan libu-libong mandirigma ang sumuko at nagdisarma, pero may ilan na humiwalay at tumangging mababa ng armas. Patuloy ang labanan sa Mali matapos ang magkakaugnay na pag-atake ng Al-Qaeda, isang sanggay na kaugnay nito, at mga rebeldeng tribo, isa sa pinakamalaki sa mga nakaraang taon. Ayon sa tagapagsalita ng pamahalaan ng Mali, hindi bababa sa 16 ang nasugatan, ngunit kontrolado na ang sitwasyon. Maring kinukondena ng pansamantalang pamahalaan ng mga duwag na gawaing terorista at tiniyak sa mamamayan na hindi masasayang ang sakripisyo ng mga karapat-dapat na anak ng bansa. Ginagawa ang lahat para matunton at mapanagot sa batas ang mga gumawa, kasabwat at nagpundo ng kasuklam-suklam na gawain. Ang mga pag-atake noong Sabado ay nagpapakita ng lumalalang panganib sa seguridad ng pamahalaan ng Mali na naluklok sa kapangyarihan matapos ang mga kudeta noong 2020 at 2021 at pagkatapos ay pinaalis ang puwersang kanluranin at humingi ng tulong sa Russia.